Mga kababalaghan, magandang gabi sa inyong lahat. Nandito ang inyong lingkod, si Kuya Rick, the Paranormal Investigator. Yan nga mga kababalaghan, kaya tayo gumawa ng video ngayon is dahil meron tayong pag-uusapan dito sa aking segment na Kuya Rick, Kaparatok mga kababalaghan. Siguradong makakarelate naman ang bawat isa dito dahil napakagandang topic ng tatalakayin natin ngayong gabi. Tungkol ito sa mga nagpaparamdam sa inyong mga bahay. Yan nga. Kaya stay tuned lang kayo sa aking video mga kaparatok para marami kayong matutunan or malaman patungkol sa mga nakaka-experience yan sa inyong mga bahay ng kakaibang bagay na hindi may paliwanag. Yan, isa-isahin natin mamaya lahat yan mga kababalagan. Yan nga mga kababalaghan, ang pag-uusapan natin ngayon is patungkol sa mga paramdam sa kanilang mga bahay. Sino kaya dito mga naka-experience na may nagpaparamdam sa kanilang bahay o may nagpapakita or may mga kung anumang elemento or engkanto ang nakikita sa inyong mga bahay? Baka meron kayo experience na ganyan, i-comment down below lang mga kababalaghan para malaman natin kung anong kwento meron kayo. Ano-ano bang mga rason kung bakit nagpaparamdam sa mga bahay or kaya naging haunted ito? Actually mga kababalaghan, hindi porke hindi abandon ang isang lugar o isang bahay o isang building ay hindi na to pwedeng maging haunted. Actually, based sa aking mga experience is mas marami pang mga haunted na bahay na may tintirhan ng mga tao compare sa mga abandoned places. Sa totoo lang, mas maraming paramdam at mas maraming nagpapakita sa mga bahay na tinitirhan ng tao ikumpara sa mga abandoned na lugar. Halimbawa, ang inyong bahay na nabili is dati siyang magubat o masukal or may mga punong pinutol. Yan nga na mayroong naninira mga engkanto, kapre o tikbalang o mga duwende o kung ano pa mang klase o uri ng engkanto yan. Tapos dinevelop yung lugar kung saan sila nakatira talaga. Originally, unang-una pa lang, mas nauna pa sila sa bago itayo yung bahay na yun. Yun nga yung dahilan. Ngayon, kapag nagpatayo ka ng bahay, sinira mo yung bahay nila o sinira yung bahay nila, syempre kapag nagpatayo ka nga ng bahay doon, saan pa ba sila titira? Kundi doon rin sa pinagtayuan mo ng bahay. Kaya mayroong mga bahay ngayon mga kababalaghan na puno ng misteryo o mga paramdam dahil sa yung lupang kinatitirikan ng kanilang bahay ay mayroong mga naunang engkanto o nilalang na nakatira doon. Kaya yun yung naging isang reason kung bakit mayroong mga nagpaparamdam or ibang nilalang na naninirahan rin doon sa bahay. Okay, pangalawa mga kababalaghan is kung bakit may nagpaparamdam sa mga bahay. Ito yung kung merong namatay na dating nakatira dyan sa bahay na yan, na nabili nyo lang, or may malagim na kaganapan na nangyari sa bahay na yan, may minasakay o may mga pinagpapatay. Dyan posible na magkaroon ng mga entity o mga paramdam dyan sa inyong bahay dahil yung presensya ng mga pinatay is nandiyan pa rin. Hindi pa naman agad-agad nawawala yung mga kababalaghan. Yung kanilang bakas na pagkamatay dun sa lugar is nandun pa rin at yun at binabalik-balikan nila yan or nandun sila, naka-stay pa rin dun sa lugar na yun. Kaya if ever na yung nabili yung bahay is meron palang history ng mga ganong krimen, asahan nyo darating at darating ang time is
may magpaparamdam, magpapakita dyan. Okay mga kababalaghan, doon tayo sa pangatlo kung bakit nagkakaroon ng paramdam sa inyong mga bahay, sa mga bahay, dahil merong nabubuksang mga portal. Yan, isang reason na mga kababalaghan is meron tayong nabubuksang mga portal na hindi natin alam. Paano yun? For example, yung salamin. Yan ay isang posibleng makapagbukas ng lagusan patungo sa mundo ng mga kaluluwa o mundo ng kakaibang bagay na yan. Hindi natin namamalayan is nakakapagbukas pala tayo ng lagusan o daanan patungo sa ating bahay at dun sa kabilang mundo, kung sino mang ma-entity yan. Kaya yun yung nag-iisang reason. Kaya ingat-ingat rin sa paglalagay ng mga salamin sa ating mga bahay. Yan, pang-apat natin mga kababalaghan is posible na yung mga entity na nagpaparamdam sa ating mga bahay is hindi sa atin mismo galing o hindi sa ating bahay o hindi sa ating bahay nagmumula, kundi sa mga kapitbahay natin o sa labas ng ating bahay. Minsan kasi may mga entity na nandun pala ang lagusan sa iyong kapitbahay, ngayon nakikidaan lang rin sa iyo, ngayon nagtsetsempohan, nararamdaman mo sila, nagpapakita sila. Kaya yun nga yung sinasabi ko mga kababalaghan, na nakikidaan lang sila. Siyempre kaya lang nagkakaroon sila ng mark doon o bakas doon, kaya nadadalas yung pag-stay nila sa inyo. Kumbaga sa may mancha na, kaya lagi silang dumadaan doon. Yun yung isang reason mga kababalaghan kung bakit may nagpapakita o nagpaparamdam sa inyong mga bahay. Okay mga kababalaghan, yung ating panglima na reason kung bakit may nagpaparamdam sa ating mga bahay is kung yung nakatira doon dati or present man is naglaro ng mga paranormal games. For example, Ouija board or Spirit of the Glass, something like that. At kung ano-ano pang mga paranormal games na dinedare nila na gawin na hindi dumadaan sa proper procedure. Kaya ang nagiging cause nun is nakakapagbukas sila ng lagusan or portal or nakakapagtawag sila ng mga elemento, entities o kung ano man dyan, possible demons rin na hindi nila namamalayan. Kaya nagiging manifestation na ng mga entity na yon dahil tinawag mo sila, hindi mo sila isinarado, hindi mo na ibinalik sa dati o hindi mo kino-close yung paglalaro ng mga ganong uri ng games, hindi mo alam yung tamang procedure. Kaya nangyayari, natatrap na sila or naiiwan na sila dito sa inyong bahay kung saan man kayo naglaro. Kaya ang nangyayari dyan is nandyan na sila. Yun, hindi na sila makabalik kung saan sila galing. Yun yung isang reason mga kababalaghan. Okay mga kababalaghan, paano kaya ang gagawin ng mga naninirahan doon sa inyong bahay na para mawala o mapaalis yung mga nagpaparamdam na yan na entity? Siyempre mga kababalaghan, kukuha kayo ng mga expert na nag-house cleansing. Yan nga, katulad ko nga, sabi ko nga ako nag-house cleansing rin ako mga kababalaghan. Marami na rin ako mga na-encounter sa pag-house cleansing na kung ano-anong mga cases. Yan, alamin natin yan kung ano yung mga case na nangyayari sa inyong bahay. At ngayon, conforme sa mga kaso na yan, doon natin i-apply yung iba't ibang uri rin ng pag-cleanse. Yun nga yung sinasabi ko mga kababalaghan. Kaya kung meron kayong mga nararamdamang ganyang bagay sa inyong bahay, tumawag kayo na eksperto at nakakalam. Hindi pwede yung hindi gagamit ng mga materyales para gumawa ng mga ritual. Hindi pwede yung bunganga lang sa pagpapaalis ng mga entities na yan. May mga tamang procedure dyan. Kaya follow for more mga kababalaghan para lagi kayo maging update sa aking mga lessons tungkol dito sa mga kung ano mang bagay. Dito lang yan sa Kuya Rick para Talk.